Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, pananaw at mga opinion sa mga nangyayari dito sa bansa natin. At ang balita natin ngayon ay may bagong sekretary po ng ating gobyerno ng executive branch na nag-resign. Ito po ay si Secretary Uy. Siya po yung namamahala ng Department of Technology. Ito po yung IT. So siya po ay namamahala ng paglalagay o pagtatatag ng mga internet, yung protection natin sa mga cybercrime at saka yung mga cyber connection natin sa internet at saka yung ating communication. Kaso magtatatlong taon na wala pa siyang nagagawa at ang allegation palagi daw siya nagbibiyahe sa labas ng bansa natin. At sa aking pananaw naman, obserbasyon, wala pong nangyayari sa ating nationwide internet connection. Mula pa nung panahon ni Presidente Duterte, prinamis sa atin na magkakaroon po ng internet sa buong bansa. At wala naman pong nangyayari. Kaya ngayon, bakante ngayon yung posisyon niya at nag-resign siya at tinanggap naman ng ating Pangulo ng kanyang pag-resign. So, sayang yung tatlong taon na pag-upo nitong taong na ito. Akala ko pa naman talagang expert siya. Kasi yung background niya talagang maganda yung nagawa niya pero wala naman nangyari. And before that, marami pong nag-resign at pinalitan. So, ang isang balita naman po ngayon, yung bumagsak na tulay sa Santa Maria, Cabagan, Isabela. Pinuntahan ni Presidente Bongbong Marcos kahapon at nagkaroon siya ng site inspection. At nagbigay siya ng statement na mali po ang design ng tulay na yon. Ang nakita niya, dapat suspension bridge yun. Pero wala naman siyang nakitang mga kable. Pero, nung tinignan ko yung bridge na yon, meron naman kable. Pero, kakaunti. Dapat kasi merong, kung suspension bridge yan, merong kable na kakabit doon sa arc ng bridge. Hindi naman ako insinyero, pero very basic po yun. At least, dapat merong magsusupport doon sa dadaanan ng sasakyan na nakaangkla doon sa arc ng bridge. Meron ka makikita doon pero manipis. Tapos madalang yung distansya, talagang babagsak talaga yung At saka, yung bridge na yun good for only 40 to 50 tons. Yung dumaan 102 tons na sakay ang mga puro bato. Kaya bumagsak. Ngayon, pinangalanan si dating Pangulong Duterte na isa sa mga proyekto niya doon. Pero nagtataka ka, may boto na naging senador na dating Secretary of Public Highways na si Villar. Maalala nyo, siya po yung namamahal na noon ng DPWH. Kaya dapat managot din siya at alamin kung sino yung gumawa, nag-design yung bridge at saka kung sino yung mga kontraktor na gumawa nitong tulay na ito.
Pero wala ka namang marinig na salita kay Senator Villar. Tahimik siya, di ba? So, sayang yung pera. Yung pala, yung tulay na yon, ang budget pala noon is 1.8 billion pesos. Pero, siyempre, kung sino yung mananalo ng kontrata is palagi yung lowest bidder. Kaya lumabas, yung budget ng bridge naging 900 million plus. Tapos nung nakitang mahina yung tulay, pagkatapos ginawa, dinagdagan ng pondo hanggang ito ay umabot sumatotal na 1.2 billion. Pero pagkatapos noon, ang pinapayagan na dadaan doon sa tulay na yon ay yung mga light vehicles. So anong ibig sabihin nun? Hindi talaga natupad yung proper design at saka tibay ng tulay na yon. Kaya yon, dinaanan ng truck, pinayagan ng nagwagwardya, watchman, at ayun, bumagsak yung tulay. So, yun po ang nangyayari ngayon. Ito naman sa ating election ngayon, merong controversial naman ngayon na isang tatakbo ng vice mayor mula sa Region 2. Nagkaroon siya ng TikTok na video at inilabas niya yung kahinaan ng mga counting machines ng ating COMELEC. Kasi sabi niya, may posible na pwedeng matamper o magawa ng paraan para baguhin yung trina-transmit na number of votes doon sa automated counting machine. Ang ginawa ng COMELEC, instead na makipag-usap, pinailan nila ng kaso itong abogado na ito, at saka i-disqualify ang kanyang candidacy bilang isang kandidato sa isang bayan sa Isabela. So, instead na magkausap-usap, pinalaki pa ng COMELEC yung issue. So, ang problema naman dito sa abogadong ito, hindi siya nagpakita ng ebidensya kung paano mabago yung resulta na pinapadala yung automated counting machine. Wala siyang binakitang ebidensya, nagsasalita lang siya, puro opinion lang, puro haka-haka at pananaw niya kung saan po nagkakaroon po ng pag-aalter at pagbabago ng resulta galing sa counting machine. So, ngayon po ay iniimbestigahan at magkakaroon yata ng counting usap-usapan sa COMELEC tungkol dito. So, yun lang po ang aking balita ngayong araw na ito, at medyo busy ako sa mga nakalipas na araw dahil marami po akong meeting at saka ginagawa sa Metro Manila. So yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye.